Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Ito po ang kwento. Ako nga po pala si Noriel at isa po akong sundalo. Nabibilang ako sa Infantry Division ng ating Philippine Army. Madalas ay nadidistino kami sa malalayong lugar. Kagaya na lang nung huling assignment namin ay nadistino kami sa Mindanao. Iba't ibang probinsya ng Mindanao. At sa aming division, kasama ko ang buddy ko. Ang aking mista. Siya si Federico. O mas kilala sa tawag naming Doroy. Buwang tiwala ako sa tao niyan. Lalo na pag magkasama kami. Simula nang madistino kami sa Mindanao, siya palagi yung kasama ko. Makailang beses na din kaming nalagay sa bingit ng alanganin. Pero sa kasagsagan nun, ay kitang kita ko ang tapang niya ni Doroy. Talagang hindi ka iiwanan. Lalo na yung huli naming inkwentro sa Mindanao. Talaga namang halos magmumug kami ng bala at granada. At ang mga mortar na yan ay parang ordinaryong tanawin na lang sa amin. Laking pasalamat namin at nalagpasan namin yun. Madami kaming mga kasamahang nalagas nun. Ngunit isa kami sa mga pinalad na makaligtas. Nang matapos ang aming assignment sa Mindanao, ay muli kaming nilipat sa ibang lugar. Normal naman yun sa aming mga sundalo sa pagkakataong ito. Ako ay itinalaga sa lalawigan ng Iloilo. Nang malaman kong si Doroy ang aking kasama, ay kampante na ako. Dahil alam ko, kaibigan ko ang makakasama ko. At isa pa, walang kinakatakutan niyang tao na yan. Pati multo, matatakot dyan. Sa isip-isip ko. Pagdating sa Iloilo, ay naatasan kami nila Doroy na magpatrolya sa mga bulubunduking bahagi ng Iloilo. Partikular na sa may Dumangas. Maganda yung lugar. At kagaya din ng mga nadistinuhan naming lugar, ay medyo liblib ang lugar na ito. May mga parting bukirin at may mga parting napapaligiran ng mga punong naglalakihan, lalo na yung mga malapit sa paanan ng bundok. Pagkadating namin dun, ay meron ng barracks para sa amin. Isang maliit na kubo na may higaan na yari sa kawayan. At ang buong kabahayan ay gawa sa kawayan, amakan at mga pawid. Preskong-preskong yung lugar. Unang araw ng pagpapatrolya namin ay kasama ko si Doroy. Naglalakad-lakad kami. At bilang mga sundalo, ay bitbit namin ang aming mga Armalite at nakasukbit ang mga granada sa aming katawan. Hapon na nung mga oras na yun. At eksakto, napadaan kami sa isang eskwelahan. Ako'y nagmamatsyag sa mga taong dumadaan at sa aming mga nakakasalubong. Nang maya-maya pa, ay bigla akong kinalabit ni Doroy.
Pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Tanong sa akin ni Duroy. Oo, mga estudyante. Palabas ng eskwelahan. Sagot ko naman. Hindi yan pare. Ino? Sa gawing kaliwa mo? Sagot naman ni Duroy. Kaya ibinaling ko ang aking paningin sa aking kaliwa. Ngunit pawang mga estudyante lang ang nakikita ko. Parang isang anghel. Parang anghel na bumaba sa kalupaan. Napaka-Miss Beautiful niya. Sagot pa ni Duroy. Kaya sinipat-sipat ko pa kung sino yung tinitingnan ni Duroy. At dun ko pa lamang napagtanto yung isang estudyante. Hindi naman ito katangkaran. Sakto lang. Nagtataglay ito ng mahaba at makintab na buhok na bumagay sa kanyang tindig. Nang bahagya itong lumingon, ay napakaamo ng mukha nito at nagtataglay na maliliit na dimple sa kanyang pisngi. Mukhang may natipuan si Duroy dito. Kaya lumingon ako kay Duroy muli. Pagkatingin ko ay nakatingin pa din si Duroy sa babae. At tila manghang-mangha sa kagandahan nito. Palibasa mga binata pa kami kaya natatawa ako sa kilos ni Duroy. Pre, samahan mo ko. Kilalanin natin yung si Miss Beautiful. Sabi nito sa akin. O sige, pero ikutan muna natin yung eskwelahan para nakapatrolya pa din tayo. Sabi ko naman. At iyon nga ang ginawa namin. Nagmadali kaming ikutin yung eskwelahan na yun. At nang wala namang kaming nakitang kakaiba, ay kaagad naming binalikan yung lugar kung saan namin nakita yung magandang dilag. Pagkabalik namin doon ay medyo nakalayo na ito. Naglalakad na. Malamang pauwi na ito. Nang mapansin ni Duroy na mag-isa lang ito naglalakad at walang sumasabay na kahit sino, ay biglang naglakas loob si Duroy upang sundan namin ang magandang dilag. Makalipas ang ilang minuto sa paglalakad ng mabilis, ay halos nasa harapan na namin yung dalaga. Kaya biglang umentra si Duroy. Miss, mawalang galang na. Pwede ka ba naming maihatid? Wika ni Duroy. Hindi umimik yung dalaga. Kaya napatingin ako kay Duroy na parang ibig kong sabihin magsalita lang siya. Kaya muling nagsalita si Duroy. Ihatid ka na namin, miss. Wala naman kaming masamang intensyon. Mahirap na kasi yung panahon ngayon. Baka kung mapano ka pa. Samahan ka lang namin sa inyo. Sabi pa ni Duroy. Hindi pa din nagsasalita yung babae. Ngunit bahagya itong tumango. Kaya napangiti na si Duroy. Labas ang lahat ng ngipin sa pagkakangiti. Kaya sa puntong yun ay sinabayan na namin ang babae sa paglalakad. Si Duroy lamang ang nagsasalita habang naglalakad kami. Nagkukwento siya ng mga kung ano-anong bagay. Tahimik lamang yung babae. Ako naman ay sumasangayon lang ako kung ano yung sabihin ni Duroy. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, ay biglang huminto yung babae. Hanggang dito na lang muna kayo. Hanggang dito niyo na lamang ako ihatid. Hindi pa kasi kayo kilala ng aking mga magulang. Kaya
Hanggang dito na lamang muna kayo, sabi ng babae. Naroroon ang aming bahay, sabi ng babae sabay turo sa isang kubo na nasa liblib na parte na ng paanan ng bundok. Sige, kung hanggang dito na lang walang problema sa amin. Ngunit bago kami magpaalam pwede ba naming malaman ang iyong pangalan? Tanong ni Doroy sa babae. Ako si Minerva, sagot naman ng babae. Minerva. Ako pala si Frederick, sabi naman ni Doroy na halatang pinaganda pa yung pangalan. Pwede bang maihatid ka ulit namin bukas? Kahit hanggang dito lang, muling tanong ni Doroy. Medyo napayuko yung babae, ngunit kalaunan ay pumayag din naman ito na may kasama pang ngiti. Matapos yun ay nagpaalam na kami at naglakad na rin ang babae pa uwi. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Doroy. Kaya habang naglalakad ay inaasar ko to. Wow! Hanep! Frederick! Kamusta ka, Frederick? Biro ko kay Doroy. Natatawa na lamang ito sa kalokohan niya. Pero kitang-kita na tuwang-tuwa si Doroy nung araw na yun. Mukhang tinamaan siya sa babaeng yun. Hanggang pagkabalik namin sa aming kubo, dun sa aming barracks, tila nahihibang si Doroy. Nakangiti na parang nababaliw. At sa lahat ng gagawin nito ay tila napakagaan ng lahat dahil nakangiti ito. At sa pagkakangiti nito labas lahat ng ngipin. Kaya nakakatuwang pagmasdan. Hanggang sa pagtulog nakangiti ito. Kinabukasan kaagad kami nagpatrolya doon ulit sa lugar na yun. At nung kinahapunan na ay nagpasamang muli si Doroy sa akin upang ihatid na naman si Minerva. Nag-antay kami ng mga ilang minuto kung saan namin siya nakita kahapon. Nag-antay kami sa labas ng kanilang eskwelahan, doon banda na malapit sa puno ng mangga. Naglalabasan na yung ibang mga estudyante. Ngunit hindi pa din namin nakikita si Minerva. Kaya biniro ko si Doroy. Baka pinagtaguan ka na, pre. Baka natakot sa'yo. Naligo naman nung kahapon Amin mo nga bibig ko, pre. Hindi naman mabaho, di ba? Sabay bugan ng hininga nito sa akin. Napamura ko. Sabay tawanan kaming dalawa ni Doroy. Ilang minuto pa ang lumipas. Ngunit wala pa ding Minerva kaming nakikita. Pakaunti na ng pakaunti ang lumalabas mula sa eskwelahan. Nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Kaya agad kaming napalingon. Pagkalingon namin ay si Minerva ang nasa aming likuran. Kaya todo ngiti na naman si Doroy. Andito ka na pala. Akala ko hindi ka pumasok Biro naman ni Doroy. Ngumingiti lamang si Minerva. At napansin kong hindi talaga to palakibo. Malamang nahihiya pa sa amin. At kagaya kahapon ay inihatid namin si Minerva pauwi sa kanila. At habang naglalakad ay si Doroy muli yung nagkukwento. Siya yung bumabangka. Mga kung ano-anong bagay ang kinikwento nito. Yung palaging siya yung bida.
Kampante naman ako dahil kahit seryosohin ni Duroy si Minerva, wala namang asawa talaga yan si Duroy. Kumbaga single yan. Hanggang sa maihatid na muli namin si Minerva sa lugar na pinaghatiran namin kahapon. At pagkatapos ay umuwi na rin kami. Nung mga sumunod na araw ay ganun na naman ang ginawa namin. Nagpapasama sa akin si Duroy at dahil mista ko to, sinasamahan ko naman. Muli na naman naming sinundo si Minerva sa kanilang eskwelahan at inihatid pa uwi sa kanila. At kagaya ng mga nakaraan ay walang puknat ang ngiti ni Duroy. At sa pagkakataong ito ay nakikipagkwentuhan na sa kanya si Minerva. Parang unti-unti nang napapalagay ang loob ng babae kay Duroy. Kaya lalo namang naging porsigido ang aking mista. Paghatid muli namin ay umuwi na kami. Kalagitnaan ng aming paglalakad ay nakakita kami ng lalaki na nasa tabing kalsada. Tila ay inaabangan kami. At kung susuriin ang kanyang suot, ay sa malamang kawani ito ng barangay dito. Maaaring isa itong tanod. At sa tingin ko ay higit na mas may edad ito kaysa sa amin. Nang makalapit na kami, ay lumapit din ito sa amin at nakangiting bumati. Sir, magandang hapon po. Sabi ng lalaki. Magandang hapon po, sir. Sagot naman namin. Sir, ako nga po pala si Iboy. At isa akong tanod sa baryo na ito. Maraming salamat sa pagpapatrolya sa aming lugar, sir. Walang anuman po. Gumaganap lang po kami ng aming tungkulin. Sagot naman ni Duroy. Salamat po, sir. Kaya lang, sir, napapansin ko parang napapadalas ang paghatid nyo dun sa babaeng estudyante na yun, ha? Sagot nung tanod na tila ay nagbibiro pa. Kaya napatawa na lang si Duroy. Kaya lang, sir, ingat kayo, ha? Kilala kasi dito sa aming lugar yung pamilya niyan. Kilala sila na pamilya ng aswang. Pagpapaalala ni Iboy. Kaya napahagalpak sa tawa si Duroy. Naku, sir, iwan ko lang, ha? Kung hindi pa matakot ng mga aswang na yan sa bit-bit namin ito. Sabay hawak ni Duroy sa bit-bit na itong Armalite. Ganun ba, sir? Basta ingat-ingat lang kayo, ha? Baka kayo madagit. Sabi pa ni Mang Iboy. Maya-maya pa nagpaalam na din ito at umalis. Kami naman nagpatuloy sa paglalakad. At nang makaalis na ng tuluyan si Mang Iboy, ay nagsalita muli si Duroy. Aswang-aswang? Raratratin ko yan pag nakita ko yan. Iwan ko na lang kung santuhin siya nitong M16. Sabi pa ni Duroy na nakangiti pa rin. Kinagabihan ay nagkaroon kami ng patrolya sa ibang karatig na lugar. Bigla ang respond dito na utos sa amin ng aming commander. Kaya hanggang mag-umaga kami nakapatrolya. Puyat na puyat kami. Ngunit patuloy pa din kami sa pagpatrolya. Kaya nung kinahapunan ay nagsabi na ako kay Duroy na hindi ko na muna siya sasamahan sa paghatid kay Minerva. Well, alam naman niya na puyat kami at mas gusto kong makabawi ng tulog. Kaya sinabi niya na
siya na lang daw mag-isa ang pupunta. Kaya matapos magpatrolya nung araw na yun, ay kaagad akong bumalik sa aming kubo. At pagkahiga ko, ay natulog agad ako. Kinagabihan, ay may gumigising sa akin. Kaya yung mahimbing kong tulog ay biglang naunsyami. Pagkatingin ko, ay si Doroy ang gumigising sa akin. Kaya napamura na naman ako. Mamaya ka na magmura, pre. Pre, pakinggan mo ko. Pinapunta na ako ni Minerva kanina sa kanila. At nakilala ko ang mga magulang niya. Pinakain pa nga nila ako dun. Kaya ako ginabi. Tuwang-tuwang balita ni Doroy. Ako naman ay inis na inis dahil naistorbo ang aking tulog. Kaya napamura na naman ako. O siya. Ayos na yan. Congrats sa'yo. Matutulog na ako. At sa ganung tagpo, ay kaagad-agad akong bumalik sa aking pagkakatulog. Noong mga sumunod na araw, ay si Doroy na lamang ang umaalis mag-isa para ihatid si Minerva. At napapansin ko, ay inaabot na ito ng gabi pag uwi. Kumpara dati na hapon pa lamang ay nakakabalik na kami. Kaya naisip ko na mukhang nagkakaigihan na yung dalawa. Lumipas ang halos 1 linggo na laging ganun ang sitwasyon. Isang gabi, habang nandoon ako sa kubo namin na ako lang mag-isa, nakatulog na ako nun. Sa himbing ng aking pagkakatulog, ay bigla akong nagising. Dahil pakiramdam ko ay may pumasok sa bahay. Pagkamulat ko ay agad kong tiningnan ang aking relo. Ganap na 10:00 na ng gabi. Maya-maya ay nagsalita yung pumasok sa bahay. Si Doroy yun. At parang ginigising ako. Kaya nagtulog-tulugan muli ako. Pare, gising ka dyan. Galing ako kay Minerva. At may pinandalang pagkain ng mga magulang ni Minerva para sa'yo. Sabi ko kasi, tayo-tayo lang yung nagluluto dito eh. Ito, nagpadala pa ng ulam para sa'yo daw to. Huwag mo na akong intindihin. Kumain na ako kanina dun. Itong ulam na to, para sa'yo to. Sabi pa ni Doroy na patuloy pa din sa paggigising sa akin. Nung nagkukunwaring tulog ako, lalo pa akong inalug-alug nito para gisingin. Dati-rate hindi naman talaga ugali ni Doroy yung ganun. Pagtulog ako, hindi naman ako iniistorbo niyan. Pero ngayon ay talagang inuuga ako sa aking pagkakahiga at pinipilit sa akin ang pagkain. Kaya napilitan akong magising kunyari. Pare, kumain na ako. Iwan mo na lang muna sa lamesa yan. Sabi ko. Pre, para sa'yo daw talaga to. Sabi ng mga magulang ni Minerva. Pinadala talaga para sa akin. Kainin mo na. Pagpupumilit pa nito. Kaya todo tanggi pa din ako. Ngunit tila kakaiba ang kinikilos ni Doroy. At pinipilit pa din sa akin ang dala niyang ulam. Pilit niya itong pinapakain sa akin. Kaya para walang away, inubot ko na lamang kunyari para hindi na kami magkagulo. At pakunwari akong tumikim. At dun pa lamang kumalma si Doroy. Tila kakaiba ang mga ikinikilos nito. Lalo na nung nakarating ito dun kina Minerva.
Maya-maya pa nagkwento na ito ulit. Tungkol na naman kay Minerva. Nakapunta na ako sa bahay nila Minerva, pre. Maayos dun. Ang presko ng lugar. At napakabait ng kanyang mga magulang. Naikwento pa nga kita dun eh. Kasi ikaw lang buddy ko dito. Kaya minsan, samahan mo ako dun. At dun tayo tumambay. Dun kila Minerva. Sabi pa ni Doroy. Nagulat nga ako nung pinaunlakan nila ako ng pagkain. Kasi akala ko nga may piyesta dahil napakaraming ulam na nakalagay. Yun pala para daw sa akin yun. Tuwang-tuwang pagkwento ni Doroy. Ngunit malayong malayo sa inasan niya kanina nung hindi ko pa tinatanggap yung ulam. Ilang sandali pa, nung binuksan ko yung ulam, ay biglang umalingasaw ang masangsang na amoy. Parang nanggagaling dun sa ulam na dinala ni Doroy. Para itong nabubulok na laman. Anong amoy na yun? Ang baho, sabi ko. Ha? Wala naman ha. Wala naman yun. Huwag pansinin. Sagot naman ni Doroy sa akin. Sa puntong yun ay iniba ko na yung usapan. Kaya pala madalas ka nang ginagabi no? Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Minerva. Sabi ko naman. Oo. Hindi ko pala nasabi sa'yo na magnobya na kami ni Minerva. Sinagot na niya ako. Kaya madalas ginagabi na ako dun. Sagot pa ni Doroy na talagang tuwang-tuwa. Kaya tumango na lamang ako sa mga sinasabi ni Doroy. Sa mga sumunod na gabi, ay ganun ng ganun ang nangyayari. Nagdadala ito ng mga pagkain na galing sa bahay nila Minerva. At kapag tinatanggihan ko, ay nagagalit ito. At habang tumatagal, ay palalim na ng gabi ang uwi nito ni Doroy. At dun ko pa lamang napagtanto yung sinabi nung tanod sa amin nung mga nakarang linggo. Baka inaaswang na nga si Doroy. Baka yun ang ibig sabihin niya na mag-ingat at baka madagit. Kaya nung gabi na yun, ay pilit kong inantay si Doroy pagka-uwi niya. 12:00 na ng gabi. Tila wala pa din si Doroy. Inaantok na ako. Medyo napapapikit na ako. Tinatabla na ng antok ang aking isipan. Kaya nahiga muna ako sa papag. Nang pagsapit ng 1:00 ng gabi, ay nakarinig na ako ng mga yabag papasok dun sa aming kubo. Sa isip-sip ko, si Doroy na yun. Nakahiga lamang ako na hinahayaan ko lamang muna siyang makapasok bago ko kausapin. Nang maya-maya pa, ay nakaamoy ako ng napakasangsang na amoy. Parang nabubulok na laman. Kasabay nun yung pagpasok ni Doroy. Sa amoy pa lamang na yun, ay tuluyan na akong nagising. Nagsalita si Doroy. Ngunit, kakaiba yung boses nito. Gumagaralgal yung boses ni Doroy. Parang malat na hindi maintindihan. May daladala na naman itong sari-saring pagkain na tila ay galing kina Minerva. At nang tuluyan na itong makapasok sa aming kubo, ay dun ko pa lamang napagmasdan na may kakaiba sa kanyo ni Doroy. Tila nag-iba ang itsura nito. Nagmukhang madungis na parang hindi naliligo.
Yung buhok niya ay bahagyang humaba. Ngunit parang ang tigas ng buhok nito na parang hindi naliligo. Maliban pa dun, ay kakaiba ang kanyang mata at ang kanyang tingin. Parang hindi sa tao. Pilit niyang ipinapakain ang dala nitong pagkain sa akin. Kaya sa puntong yun ay nagalit na ako. Hindi na magandang kalagayan mo, mista. Hindi ka na yung Duroy na kilala ko. Ibang-iba na yung gali mo. Pati itsura mo. Totoo yung sinasabi ng tanod. Inaaswang ka na nila Minerva. Hindi ko na napigilan ng mga dapat kong sabihin. Mababait ang pamilya nila Minerva. Ikaw na nga itong dinadala ng pagkain gabi-gabi. Ganyan pang sasabihin mo. Sagot naman ni Duroy. At sa puntong yun dun ko napansin ang paghaba ng mga kuko ni Duroy. Mahaba at matutulis na kuko na parang sa mabangis na hayop mo lamang makikita. Kaya nung mga sandaling yun ay natitiyak ko na inaaswang na talaga si Duroy. Hindi na ito yung dating Duroy na kilala ko. Pasimple kong iginagala ang aking mata upang kuhain ang aking Armalite. Nang mapansin ito ni Duroy, kainin mo na to. Kainin mo. Mabait ang pamilya nila Minerva. Kunan mo na to. Sabi pa nito. Kaya para na lamang mapigilan ang kapahamakang pwede kong kasapitan, ay inabot ko yung dalang ulam ni Duroy. At kunyari ay kakainin ko. Ngunit pagkabukas ko nito, ay halos masuka-suka ako sa amoy nito. Nabubulok na lamang loob ang laman nito. Mas matindi pa yung amoy nito kaysa sa mga nakaraan. Nagkunwari na lamang ako na kumain ako. Ngunit hindi talaga kaya ng aking sikmura. Sa puntong iyon ay unti-unting kumalma si Duroy. Maya-maya pa ay lumabas ito ng bahay na parang may hinahanap. Kaya kaagad-agad kong inagapan ng aking Armalite. Kaagad ko itong sinukbit sa aking katawan. Maging ang mga granada ay nagtabi ako kung saan pwede kong madaling maabot. Nung gabi na yun ay nag-abang ako kay Duroy. Lumipas ang ilang oras ay hindi pa bumabalik si Duroy. Nananatili ito sa labas. Habang nag-aantay ay ikinasa ko na ang aking Armalite. Nakahanda na sa anumang pwedeng mangyari. Antay ako ng antay. Hanggang sa mag-umaga na at walang Duroy ang bumalik. Maya-maya ay biglang nagpakita ito na parang walang nangyari. Na parang normal lang ang lahat. Kaya gulong-gulo ako. Gusto ko sana siyang tanungin ngunit naroroon na yung iba pa namin mga kasamaan kaya ipinagpaliban ko na lamang yun. Ngunit kinagabihan ay pinaghandaan ko na ito. Pagsapit ng takip silim ay itinabi ko na yung isa kong baril at yung Armalite sa akin. Naglagay din ako ng mga granada para kung sakasakaling kailanganin ko. Handang-handa ako sa kung ano man ang magpakita ngayong gabi. Mapaaswang man yan o kung si Duroy pa yan, eh kailangang makausap ko siya ng matino para matigil na tong kahibangan niya.
Hanggang sa sumapit na yung 9:00 ng gabi. Nakakaramdam na naman ako ng antok. Dahil sa baryo na liblib, ang oras ay tila napakabagal. Parang napakahaba ng oras. Nag-antay pa ako. Sumapit na ang 12:00 ng gabi. At halos pinaglalabanan ko ng antok. Ilang saglit pa ay humiga na muna ako sa papag. Habang akap-akap ko ang aking baril. Nang sa hindi sinasadya, ay nakakaidlip na ako. Ilang sandali pa, ay bigla akong may narinig. Nakarinig ako ng mga pagaspas. Parang nagmumula ito sa taas, na parang isang malaking ibon. Kaya napabalikwas agad ako. Pakiwari ko ay isang higanting ibon yun, base sa lakas ng pagaspas ng aking narinig. Ilang sandali pa, ay parang dumapo ito sa bubungan ng aming kubo. Dahilan upang lumundo ang bubungan namin. Naglalangit-ngitan yung mga kawayan. Tanda ng mabigat ang nakasampa sa bubungan. Ngunit kataka-taka na parang hindi ito lumulusot sa mga pawid sa itaas. Ilang sandali pa, ay parang nawala ang nilalang na yun na nasa itaas ng bubungan namin. Kaya nagtalokbong ako ng kumot upang ikubli ang aking sarili. Ngunit katabi ko sa kumot na yun ay ang aking Armalite at ang 2 kong granada ay inilagay ko sa magkabilang bulsa ko. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng kubo at may nagsalita. Si Dorian, kagaya ng boses kagabi, ay ganyan na ganyan ang boses ni Doroy. Kumain ka na. May dala akong pagkain para sa'yo. Kumain ka na. Nagbibingi-bingihan ako at nagtutulog-tulugan habang nakatalukbong ng kumot. Pinapakiramdam ko ang magiging galaw ni Doroy habang hawak-hawak ko ang aking Armalite na nakaumang na sa kanyang posisyon. Hindi ako nagsasalita. At maya-maya ay bigla itong nagalit at nagpakawala ng malalakas na hangil, parang sa mababangis na hayop. Maya-maya pa tuluyan na itong nag-iba ng anyo. Naglabasan ng mga buhok nito sa katawan at nagtaglay ng mga mahahaba at matatalas na pangil. At ang mga mata nito ay nanlilisik, pulang-pula na parang hindi tao nagmamayari. Pansamantalang napatulala ako nung mapatingin ako sa mata ni Doroy na yun. Parang hindi ako makagalaw. At bigla-bigla nilusob ako nito. Kaagad-agad akong dinumog ni Doroy. Napakabilis ng kilos nito. At sa isang iglap ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakikipagbuno sa kanya habang nasa lapag. Sa pagbubuno namin yun, ay nabutas yung sahig ng aming kubo. Kasabay nun ay bahagya akong nakawala sa pagkakadumog ni Doroy. Kaagad kong hinanap yung granada na nasa bulsa ko. Pagkakapa ko ay wala na ang mga to. Nalaglag na ata. Kaya naghanap agad ako ng pwede kong ipang-armas. Pagkalingon ko ay nakita ko ang Armalite na malapit sa aking uluhan. Kaagad-agad ko yung kinuha at walang ano-ano ay pinaputo ko yun.
Niratrat ko ang nilalang na yun. Sunod-sunod yung putok. Ngunit napakabilis ng kilos na ito. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun, ngunit lintik ang bilis at liksi na ito. Kaya pinaputokan ko pa itong muli hanggang sa tuluyan na itong tumalon palabas. Pero nasisiguro ko ay natamaan yun kahit papano. Halos buong magasin ang inuubos ko sa kanya. At dahil sa mga pagputok na pinakawalan ko, ay kaagad-agad nagpuntahan ang iba pa namin mga kasamahan. Sinabi ko na lamang na inatake ako ng aswang. Nung tinanong nila kung nasaan si Doroy, ay hindi ko malaman ang isasagot. Ang sinabi ko na lamang ay may pinuntahang babae. Kinaumagahan ay hindi pa din bumabalik si Doroy hanggang sa mga sumunod na linggo. Tang linggo ay lumipas hanggang 1 buwan. Hanggang sa matapos ang assignment namin sa Iloilo, ay hindi ko na nakita pa si Doroy. Makalipas ang ilang buwan, ay pinatawag na naman kami sa kampo para sa bago naming assignment. Pagkadating dun, ay binigay sa akin ang mga dokumento ng bago kong pagdedestinuhan. At naroroon din yung mga magiging mista ko. Maya-maya pa, ay biglang may kumalabit sa aking likuran. Pagkalingon ko, ay bigla itong bumungad. Mista, kamusta ka? Tayo ditong magkasama. Pagkatingin ko ay si Doroy ang nakita ko. At hindi ako makapaniwala. Gulat na gulat ako na para akong nakakita ng multo. Kaagad akong niyakap na ito. Kaya wala na akong magawa kundi yakapin din ito. Anong nangyari sa'yo? Di ba naging ano ka? Nung sabi ko pa, totoo yun, mista. Nung nalaman ko din na nayanggaw ako, umuwi muna ako sa amin sa Negros. At humingi ako ng tulong sa mga kaanak ko. Buti na lamang nakahanap kami ng manggagamot na nagpapagaling ng mga nayanggaw. Kaya siniguro ko munang normal na ako bago ako bumalik. Sabi naman sa akin ni Doroy, ikaw na ba talaga yan? Sigurado ka? Matapos yun nagtawa na lamang kami ni Doroy. Natuwa ako nang makita ko si Doroy. Ngunit mas natuwa ako na si Doroy na nakita ko ay hindi na isang aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko po lamang magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa lahat po ng ating silent listeners. Maraming salamat po. Shoutout po kay PO3, Romeo Pedrosa, kay Boss Al Rombines, at sa mga taga Poblacion 2, Hamtik Antique. Shoutout po sa inyo dyan at maraming salamat po, Boss Al, sa napakaastig na kwento. Shoutout si Boss Manolito Estoque. Shoutout po. Ma'am Eriza Miguel, ma'am, shoutout po sa inyo. Salamat po. Kay Ma'am Riz Floor na Pizza dyan po sa Qatar. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Earl, Austria. Shoutout po sa boss.
Kay Boss Norjan Laba, boss, shoutout po. Story Hikes of Thoughts Key, bayad ako pero rakista, shoutout po sa inyo, boss. May time po kayo, bisita lang po kasi channel po nila, Story Hikes of Thoughts Key, and bayad ako pero rakista. Shoutout din po kay Ma'am Julia Ruel, Ma'am Melania Ruel, Ma'am Raquel Ponsalang, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Boss Adrian Ramos, boss, shoutout po. Kay Boss Jesse Francisco, boss, shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Alano dyan sa Happy House, Dasma. Shoutout po sa inyo dyan. Boss Ricky Gonzalez, shoutout po sa inyo, boss. Boss Bobby Gonzalez, boss, shoutout po. Boss Leo Alcantara, shoutout po sa inyo dyan sa Baralcao Sector. Shoutout din po kay Boss Edward Malilin. Shoutout din po kay Tata Esto, Nestor Bauyon, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Nestor Mendoza, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Dimples Yumi, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Freya, Freya's channel po. May time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Freya. Shoutout din po kay Boss Tencent Shaiya TV, shoutout sa iyo, boss. Isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita na po sa channel niya, Tencent Shaiya TV. Shoutout din po kay Ma'am Lea Espinosa, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Rochelle Abella, shoutout po. Kung mahilig po kasi mga makeup, bisita po kayo sa channel po ni Boss Rochelle. Shoutout din po kay Boss Diggy and George. Mahilig po kayo sa mga bedtime stories po, mga pambatang kwento po, bisita po kayo sa channel po ni Boss Diggy and George. Shoutout din po kay Boss Linsky Kompetente, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Sai, mga travel vlogs po to. Shoutout din po Christy Harm, ma'am, maraming salamat po dyan po sa Hamburg, Germany. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Lou, All About Lou, ingat po kayo dyan sa Japan. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Maria, Mary Tales, shoutout po sa inyo dyan. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Mary Tales, napakaganda po ng mga kwento. Shoutout din po kay Boss Kitchen Project, shoutout po. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout po sa inyo, ma'am. Regards po sa family nyo, sa husband nyo po, shoutout po sa inyo. Kay Boss Lord Olivar, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Nerds, shoutout po. Kay Boss Rasimar Gempisao, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Choco Fudge, boss, shoutout po. Kay Ma'am Anilea Sarad, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Elena Jimenez, ma'am, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Kay Boss Joy Iglia, shoutout po kayo sa inyo dyan sa Japan. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Ate Ella Estrella Jimenez, ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Lira Stan, shoutout po sa inyo dyan, ma'am. Boss Jimmy Pondong, shoutout sa iyo, boss. Kay Ma'am Tita Sareno, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Vinci Mayo, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga kasama niyo po sa store. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Jeffrey Barsabal, shoutout po sa inyo, boss. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Maria Lizelle Baro, ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jovan Pase, boss. Shoutout po, ingat kayo dyan palagi. Kay Ma'am Ellen Lokias, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Queenie, boss, shoutout po. Kay Ma'am Maribel Salcedo, ma'am, shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan. Kam Nave Benaventura, ma'am, ingat po kayo dyan sa Korea. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Funny Gaming, boss, shoutout sa iyo, boss. Boss Dasel Works, shoutout po sa inyo. Kay Boss Agimat, Manggagamot, Manghihilot, shoutout po sa inyo. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Agimat, Manggagamot, Manghihilot. Shoutout din po kay Ma'am Sarah Jane Castillo, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Titan Love TV, boss, shoutout po. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Titan, pag-aalaga po ng kalapate, minsan nag-concert po ito. Shoutout din po kay Boss Remis Kapampangan Recipes, marami po kayong matututunang luto po, mga recipes po. Remis Kapampangan Recipes po. Shoutout din po kay Boss Jomac Rosaldo, shoutout po sa iyo, boss. Kam Angel KL, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Dark Dream Valley, shoutout sa iyo, boss. Meron din po si Dark Dream Valley po na channel po. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po niya. Shoutout din po kay Ma'am Narcy Liguanzon, shoutout po sa inyo, ma'am. Ma'am Viola Flower, shoutout po.
Kay Ma'am Mavic Arias, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss JC, Helpful Tips by JC, shoutout sa iyo boss. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss JC. Mga magandang tips po, paano po mag-download ng mga apps, ng mga laro po. Punta po sa channel po, Helpful Tips by JC. Shoutout din po kay Boss Jamir Ferelino, boss, shoutout po. Boss Lorin Turla, boss, shoutout sa inyo dyan sa Northern Samar. Shoutout din po kay Boss Jax Sparrow Vlogs, mga kapirata, shoutout sa inyo. Bisita rin po sa channel po ni Boss Jax. May channel po siya. Laugh trip po sa channel po ni Boss Jax Sparrow Vlogs. Shoutout din po kay Ma'am Olympia Pelgone, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Faye Catalan, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Baby 30 Ken, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Best Mads, shoutout po sa inyo ma'am, salamat po. Kay Ma'am Jane Domingo, shoutout po sa inyo ma'am. Alagaan mo ang pusa ni Boss Tikia, shoutout sa iyo boss. Shoutout din po kay Boss Dark Files PH, isa po sa magandang naming narrator. Bisita lang po sa channel po niya, Dark Files PH. Kay Boss James Channel, pili po kasi mga weather update, punta lang po sa channel po ni Boss James. Shoutout din po kay Boss Marlon Candelario, shoutout po sa iyo boss. Kay Boss Rapito Kalasag, shoutout po sa iyo boss. Kay Sir Reynaldo Silong, shoutout sa iyo boss. Kay Ma'am Mary Asila, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Hope Menor, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Gilbert Castinor, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Iron Chris Rank, shoutout po sa iyo boss. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Marami po kayong matututunan tips po. Pag-aalaga po ng palapate, pagkarera po. Punta na po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV po. Shoutout din po kay Ma'am Ledesma Marcinski, shoutout sa iyo ma'am. Shoutout din po sa Magdosa, Your Bistac family, shoutout po sa yan. Ingat po kayo sa Canada. May channel po din po sila. Bisita po kayo mga travel vlogs po nila sa Canada. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Sir Eli, Mang Update Eli. Charity vlogger po to. Kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po. Sir Eli po. Kay Herna Grace Alejo, shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Glenn Sabino, kabayan, shoutout sa inyo ba? Ingat po kayo dyan. Shoutout po sa inyo Boss Owen, Sarah Official, shoutout sa inyo dyan boss. May vlog din po sila Boss Owen, Sarah. Bisita lang po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, shoutout po sa boss. May channel din po si Boss Red. Mga po ito ng mga tinapay, mga merienda. Bisita lang po sa channel po niya. Shoutout din po kay Boss Jan Aporo. At may channel din po si Boss Jan. Baka tumutugtog po ng gitara. Magaling po ito, mahusay. At sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button. Pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.